Pero alam mo, ang realization ko, lahat ng pinagdadaanan natin sa buhay, hindi lang para mag-grow tayo as a person kundi as preparation talaga. Kasi para maging precious yung puso mo, para luminis yung pagkatao mo, unti-unti. Lahat process Yung akala natin tama, pero hindi pala. Yung akala natin mali, pero hindi pala. Kasi yung natutunan ko sa buhay, guys, sa lahat-lahat na nangyari sa buhay ko, nakalimutan kong magpakatao. Nakalimutan kong maging mabuti. Kasi nakafocus lang ako doon sa kung ano ang mali at tama. Kung ano yung acquired knowledge ko sa eskwela, kung anong nababasa ko sa libro. Nakalimutan ko yung values. Nakalimutan ko yung maging mabuting tao. Yung sisikapin mong maging mabuti kahit hindi ka naman maging perpekto. Pero alam mo yun Alam mo yung mali at masama. Tama at mabuti. Or kaya mabuti at masama. Tama at mali. Alam mo yun Pero kapag nakafocus ka lang pala sa logic, nakafocus ka lang sa sakit, sa mga pinagdadaanan mo, nakakalimutan mo, guys, yung mabuti. Nakakalimutan mo yung masama. Ang nakafocus lang sa'yo yung mali at tama. At ganun na ganun ako. Kaya it's really hard for me to forgive. It's really hard for me to accept. It's really hard for me to understand. At lahat, ang dami kong tanong, ang dami kong questions sa buhay ko, sa sarili ko. Pero alam mo, nung time na wala na akong masandalan at makapitan, walang-wala na ako. Ang meron na lang ako buhay ko at pamilya ko. At merong Bible. Alam mo, hindi ko na kaya. Sabi ko na lang sarili ko, Lord, bahala ka na. Tapos nagulat na lang ako for the first time. Binuksan ko yung Bible at alam mo yung nakalagay na verses doon. It really humbled me down. And nung time na takot ako, sinabi niya lang na, do not be afraid. I am with you. I will save and protect you. Guys, tumatak sa utak ko yun. Paulit-ulit ko yun sinasabi sa sarili ko. Sa time na natatakot na ako kasi sa mga kalokohan ko, baka patayin na ako. Alam mo, at madamay yung pamilya. Alam mo, okay lang na ako lang pero yung madamay ang pamilya, guys, doon ako tumino Yung madadamay ang pamilya mo sa kalokohan mo dahil matapang ka. Alam mo, doon ko na-realize na hindi lahat ng laban dapat lalabanan mo Kasi pag nagmamature ka na, hindi kailangan patunayan na matapang ka. Actually, sa katahimikan, yun yung mas matapang. Kasi napakahirap gawin ang tumahimik lang sa mga times na kaya mong lumaban. Pero dahil mas mahalaga sa'yo ang pamilya mo, kailangan mong tumahimik. And yung sinabi niya na, trust in me completely. Trust in me and do not rely on your own strength and understanding. Trust in me in everything you need and I will help you. Guys, tumatak sa akin yan kahit walang-wala na ako. At yung sinabi niya pa na, have faith. Even if you say to this mountain, fall into the sea. And if you really believe and without doubts in your mind, kahit napaka-imposible pa yan, at naniwala ka na ibibigay ng Diyos, ibibigay niya. God will make it happen. Basta according to His will. At hindi mo ikapapahamak. And sinabi niya, if you really believe and receive those things, then it will be yours. So yun talaga, guys. Kailangan i-receive mo, kailangan i-manifest mo. And ang galing. All my life, yun lang yung kinakapitan ko. God really is on time. And sabi ko, grabe talaga si God. When you're on the verge of giving up, miracles do happen in the last minute of our lives.